Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1037-44. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Emperor Qingfeng or Martian. Sino ang gagawa ng pagpatay? Sa una ay nagulat si Tongshan nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin nang may pang-aalipusto habang nanunuya. Sino ka sa tingin mo? Do you worthy to speak those words in front of me? Sa opinyon ni Tongshan, sa buong hilagang disyerto, tanging ang dalawang geezers mula sa North Nether Sect at Anek Sect ang karapat-dapat na magsalita sa kanya ng ganoon. Pareho silang nagtataglay ng lakas na hindi mas mababa sa kanya. Gayunpaman, si Alvin ay naglakas loob na magsalita ng mga ganoong salita. Kailangan niyang tanggapin na ang likas na talento at lakas ni Alvin ay talagang kamangha-mangha. Kung maganda ang buhay ni Alvin sa hinaharap, hindi imposible para sa kanyang cultivation base na makapasok sa Martial Monarch stage at maging isang Martial Monarch powerhouse tulad ni Tongshan mismo. Gayunpaman, imposible para kay Alvin na labanan siya ngayon. Ang isa ay parang lupa habang ang isa ay parang langit. Imposibleng malampasan niya ang puwang na ito. Ha. Ang tatlong elder ng Azumo Sect na nakatayo sa likod niya ay humagalpak ng tawa nang lumabas sa bibig niya ang mga salita ni Tongshan. Para bang narinig nila ang isa sa pinakamalaking biro sa mundo. Sinabi ba ni Alvin na papatayin niya ang Supreme Elder? Bagaman hindi niya ito direktang sinabi, ito ay ipinahiwatig sa kanyang mga salita. Anong biro? Wala pa siyang 30. Kahit nakahanga-hanga ang kanyang cultivation base at likas na talento, walang dod ang pangarap ng Hangul na isipin na makakalaban niya ang Supreme Elder. Ibinaon ng tatlong elder ng Azumo Sect ang kanilang mga ulo sa talakayan. Walang humpay nilang kinukutya si Alvin. Hindi nila akalain na mapapatay ni Alvin ang Supreme Elder ng kanilang Azumo Sect kahit sa kanilang kamatayan. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamataas na elder ng Azumo Sect. Siya ay isang tao sa Martial Monarch stage. Isang binata na halos 30 anyos lang ang gustong pumatay ng isang Martial Monarch. Sinong maniniwala sa mga ganyang salita kung kumalat ang balita? Malalaman mo na agad kung karapat-dapat ba ako o hindi. Ay, teka. Hindi mo akalain na malalaman mo sa buong buhay mo. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin kahit na pinagtatawanan siya ni Tongshan at ng tatlong elder ng Azumo Sect. Ang kanyang tingin ay kalmadong nakatuon kay Tongshan. Makikitang naglalaro sa gilid ng kanyang bibig ang pagngisi nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Kung gayon, lampoin ko muna ang dantian mo bago ko sirain ang cultivation base mo. Gusto kong makita kung magiging ganito ka pa rin katiwala kapag nawala mo ang cultivation base mo. Mapanganib na kumikinang sa mga mata ni Tongshan ang layuning pumatay nang magsimula siyang mawala ng kontrol sa kanyang init ng ulo. Sumunod siya kay Alvin sa isang iglap habang ang bulk zone ng enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan. Sa kalangitan, 6,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang nangingibabaw na may mga ngipin at kuko na nakabuka habang sila ay sumugod patungo kay Alvin nang si Tongshan ay umabant. Bam! Sa loob ng ilang segundo, dumating na si Tongshan malapit kay Alvin. Itinulak niya ang isang palad pasulong at naging sanhi ng pag-agos ng hangin at kumalat. Tila ang palad ay biniyayaan ng banal na tulong habang patungo ito sa dantian ni Alvin kaagad upang sirain ang kanyang cultivation base. Lumabas! Isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin at bumasag sa katahimikan sa sandaling tatama na ang palad ni Tongshan sa target nito. Kuya Alvin! Isang figure ay nakatulad ng isang fire elf ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Imperial Palace. Ito ay walang iba kundi si Irish na nagmula sa ari-arian ng Divine Might Marquis. Sa ikalawang pagbabalik niya, nakita niya si Tongshan na lumalapit kay Alvin. Bagamat hindi niya alam kung ano ang planong gawin ni Tongshan, pakiramdam niya ay nasa problema ang Kuya Alvin niya sa sandaling makita niya si Tongshan na lumalapit sa kanya. Ilang saglit, bumungad sa kanyang maselang mukha ang gulat na ekspresyon. Gayunpaman, ang gulat sa kanyang mukha ay nawala sa susunod na segundo nang makita niya ang kanyang Kuya Alvin na nagpaputok ng isang anting-anting mula sa kanyang kamay. Tila naalala ni Irish ang nangyari dati.
Nasaksihan niya kung paano pinatay ng kanyang kuya Alvin si Elming na kasing lakas ng isang martial monarch gamit ang anting-anting na iyon sa isang suntok lamang. Dahil dito, agad siyang nakahinga ng maluwag nang makita niyang bumaril ang anting-anting mula sa kamay ni Alvin. Lumabas. Hindi nagtagal, pumasok sa kanyang tenga ang sigaw ni Alvin. Hindi na niya kailangan pang tumingin para malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kinalabasan ay tulad ng inaasahan niya. Matapos sumigaw si Alvin ng appear. Ang anting-anting na bumaril sa kanyang kamay ay naging pulbos at tinakpan ang buong kalangitan habang lumilipad ito sa hangin bago ito nawala sa paningin ng lahat. Halos kasabay nito, si Tongshan na sumusugod kay Alvin sa galit ay nagsimulang bumagal habang nagpatuloy siya sa kanyang tilapon. Madaling naiwasan ni Alvin si Tongshan na nananakot sa kanya. Samantala, may kakaibang nangyari. Nang kumilos si Alvin upang iwasan ang pag-atake, patuloy na sumugod si Tongshan nang hindi pinabagal ang kanyang paggalaw. Nakasubsob ang ulo niya habang umaagos ang dugo sa pagitan ng mga noo niya. Kasabay nito, ang origin energy na si Tongshan ay sumanib sa isang profundity at dalawang concepts ay ganap ding nawala sa hangin. Kitang-kita ng mga taong naruroon ang isang madugong butas sa pagitan ng mga kilay ni Tongshan nang bumagsak ang kanyang katawan. Ang madugong butas sa pagitan ng kanyang mga noo ay umabot hanggang sa likod ng kanyang ulo. Ang magkabilang gilid ay umaagos ng dugo. Gayunpaman, ang dugo ay tumigil sa paglabas sa loob ng ilang segundo. Whoosh! Mabilis na bumagsak ang katawan ni Tongshan. Hindi nagtagal, bumagsak ito sa lupa ng Imperial Palace na may malakas na kalabog. Duguan at sira ang katawan niya. Wala nang ibang paraan para mamatay siya ng mas kakilakilabot na kamatayan kaysa dito. Para sa isang oras, ang buong lugar ay nakamamatay na katahimikan. Di patay na ang Supreme Elder. Hindi ako nananaginip, alright. Alvin K. pinatay ang Supreme Elder. Paano niya nagawa iyon? Nagpalitan ng tingin ang tatlong elder ng Azumo sect sa isa't isa at nakita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa habang bumubulong sila sa kanilang sarili. Ang Supreme Elder ay isang martial monarch na nangangahulugang siya rin ang pinakamalakas na tao sa Azumo sect. Napatay ang naturang powerhouse sa isang kisap lang ng mata. Sa sandaling ang tatlong elder ng Azumo sect ay nanginginig sa takot, si Alvin ay lumipad palabas na parang streak ng purple na kidlat. Sa isang iglap lang, dumating siya sa tabi ng katawan ni Tongshan at itinaas ang isang kamay para kunin ang kanyang spatial ring. Si Tongshan ay isa pa ring martial monarch kung tutuusin. Kailangan niyang magkaroon ng maraming mahahalagang bagay sa kanyang spatial ring sa lahat ng oras. Tumakas ka. Noong hinuhubad ni Alvin ang spatial ring ni Tongshan, ang tatlong elder ng Azumo sect ay bumalik sa kanilang katinoan. Pagkatapos nilang magmadaling magpalitan ng palihim na tingin, agad silang tumakas. Anong biro? Ang isang taong kasing lakas ng kanilang Supreme Elder sa Martial Monarch stage ay napatay na ni Alvin. Bagamat hindi nila alam kung paano niya ito ginawa, alam nilang kamatayan ang tanging kahihinatnan nila kung mananatili sila. Para sa kapakanan ng kaligtasan, determinado nilang tinalikuran ang Supreme Elder na pinakamatayog na tao sa Azumo sect. Iniwan nila ang duguan at duguan na katawan ng Supreme Elder para nilaga sa sarili nitong katas. Kuya Alvin. Isang pamilyar na boses ang pumasok sa kanyang tenga habang nakatingin siya sa umaatres na likod ng tatlong matatanda ng Azumo sect. Mahuhulaan ni Alvin kung kaninong boses iyon ang hindi na kailangang mag-isip. Irish. Bumangon sa ere si Alvin at dumating sa tabi ni Irish sa isang kisap mata. Sa mukha na puno ng mga tanong, nagtanong siya, nasaan si Uncle Noel at ang iba pa? Ipinabalik ko na sila sa estate ng Divine Might Marquis, sagot ni Irish. Tumango si Alvin. Kasabay nito, tumingin siya sa direksyon kung saan umalis ang tatlong elder ng Azumo sect at palihim na nakahinga ng maluwag. Naubos na niya ang kanyang huling anting-anting na nagel iligtas buhay na iniwan siya ng kanyang kuripot na ama para patayin si Tongshan, ang nag-iisang martial monarch sa Azumo sect. Kung ang iba pang tatlong elder ng Azumo sect ay determinadong ipaghiganti ang pagkamatay ni Tongshan, walang duda na siya ay namatay. Bagamat medyo malakas ang kanyang lakas ngayon, hindi siya nang ahas na sabihin na kaya niyang talunin ang tatlong elder ng Azumo sect.
Nangangahulugan ang katotohanan na sila ay nananatili sa tabi nitong siya na maaaring narating na nila ang rurok ng Void. Kasing bihira ng balahibo ng Phoenix para sa isang third-rate na puwersa na magkaroon ng powerhouse na nakarating sa rurok ng Void. Gayunpaman, ito ay isang pangkaraniwang bagay para sa isang pangalawang rate na puwersa. Ang second rate na puwersa ay na-rate bilang second rate dahil mayroon silang martial monarch sa kanilang puwersa. Ito ay pareho sa kabaligtaran. Kahit na ang isang second-rate na puwersa ay may maraming powerhouses sa tuktok ng Void, hindi ito maituturing na second-rate na puwersa kung walang martial monarch doon. Ito ay ituturing bilang isang bahagyang mas malakas na puwersang pangatlong antas sa karamihan. Iyon ang hinaharap na naghihintay sa Azumo Sect. Si Tongshan ang nag-iisang martial monarch sa Azumo Sect ay namatay. Azumo Sect ay nakatadhana upang tanggihan maliban kung ang isa pang martial monarch ay lumitaw sa Azumo Sect upang ipagpatuloy ang kaluwalhatian nito. Mukhang sa pagkakataong ito ginawa ko ang tamang sugal, ungol ni Alvin at mapait na ngumiti nang maalala ang pangyayari kanina. Maganda ang pandinig ni Irish. Nang marinig niya ang pag-ungol ni Alvin sa kanyang sarili, hindi niya napigilan ang kanyang pagkamausisa kaya nagtanong siya, Kuya Alvin, anong sugal ang sinasabi mo? Yung anting-anting na pinatay ko kanina kay Tongshan. Irish, alam mo bang iyon na ang huling anting-anting na mayroon ako? Napabuntong hininga si Alvin nang maabot niya ang bahaging ito ng kanyang pangungusap. Hindi siya nagtago ng maraming sikreto kay Irish. Ano? Nagulat si Irish nang marinig niya ang salita ni Alvin. Kuya Alvin, why you? Di sinadya mo bang takutin ang tatlong elder ng Azumo Sect? Oo. Tumango si Alvin. Hindi niya ito itinanggi. Sa simula pa lang, nang magmadali siyang bumalik mula sa Azure Forest Imperial Kingdom, naisip niyang gamitin ang Devil Seal Tablet ng ilang beses. Gayunpaman, hindi siya kumpiyansa. Bukod dito, gusto niyang gamitin ang Devil Seal Tablet laban sa mga powerhouse ng grupo sa tuktok ng Void. Hindi niya planong gamitin ito laban sa isang martial monarch mula sa isa sa tatlong mahusay na second-rate na puwersa. Isa na lang ang natitira niyang anting-anting kung tutuusin. Ngayon, orihinal niyang nilayo na gawing devil ang kanyang sarili gamit ang Devil Seal Tablet para patayin ang natitirang tatlong elder ng Azumo Sect pagkatapos niyang patayin si Tongshan gamit ang anting-anting. Gayunpaman, isang bombilya ang pumasok sa kanyang isipan, at ang paraan na ginamit niya kanina ay lumitaw sa kanyang isipan. Inayos niya ang kapaligiran at pinatay si Tongshan gamit ang anting-anting sa pinakaangkop na oras. Sa oras na iyon, ang natitirang tatlong elder ng Azumo Sect ay tiyak na matatakot sa kanya at tatakas. Alvin. Sigurado akong pamilyar ka sa kasabihang ito, ang Oriole ay nakatago sa likod habang ang Mantis ay nanonood sa Cicada, tama ba? Isang boses na puno ng pangungutya ang biglang umalangaw-ngaw sa langit. 10:38. Ang boses na nanggaling sa kawalan ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Alvin. Maging ang magandang mukha ni Irish na nakakaakit sa lahat ng lalaki ay unti-unting nagbago. Parang pamilyar yung boses na yon. Sino yon? Nakasimangot si Alvin habang nakatingin sa langit kung saan nanggaling ang boses. Hindi niya maalala kung saan niya narinig ang boses na iyon noon. Nalungkot ang mukha niya nang makita niya ang tatlong silhouette na lumabas sa manipis na hangin. Nakuha ng isa sa dalawang lalaking nasa likod ang atensyon niya. Joseph. Sa sandaling ito, ang binata sa malayo ay tila ang tanging tao na natitira sa mga mata ni Alvin. Nakatakas sa kanya ang binatang iyon kanina. Siya ang pinakamakapangyarihang binata sa Anak Sect, si Joseph. Naalala pa niya ang oras na pumasok sila sa ika-4 na antas ng Martian Palace na iniwan ni Martial Emperor Martian matapos makapasok sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Siya, si Joseph, at ang pinakamakapangyarihang binata sa North Nether Sect, si Nick ay nakapasa sa pagsusulit at nakapasok sa gitnang sona ng ika-4 na antas. Sina Joseph at Nick ay nagtulungan sa pagtatangkang patayin siya. Noong nasa bingit na siya ng kamatayan, hindi niya sinasadyang na-activate ang inscription formation sa ika-4 na antas. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya pagkatapos niyang matagumpay na magambala ang dalawa.
Pagkatapos noon, kinain niya ang spirit fruit na siyang gantimpala sa pagpasa sa pagsusulit sa ika-4 na antas nang hindi napansin ni na Joseph at Nick at nakamit ang isang malaking tagumpay sa kanyang cultivation base. Matapos ang tagumpay sa kanyang cultivation base, pinatay niya si Nick na nagtangkang patayin siya dahil sa pagkonsumo ng spirit fruit sa isang suntok. Nang papatayin na niya si Joseph, ang kanyang origin energy ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan dahil sa breakthrough at pinigilan siya sa paghabol kay Joseph. Si Joseph na dapat ay namatay sa kanyang mga kamay ay nagawang makatakas at mabuhay dahil doon. Alam ni Alvin na magdadala si Joseph ng kapahamakan sa kanya pagkatapos niyang makatakas. Iyon ay dahil alam niyang ikakalat ni Joseph ang balita ng pagpatay ni Alvin kay Nick at ang balita ng pagpasok niya sa ika-5 antas ng Martian Palace at pagkuha ng profundity fragment sa katawan ni Martial Emperor Martian. Nandito na siya sa wakas. Alam ni Alvin na kung ano ang mangyayari ay magsisimula kapag nakita niya ang taong iyon na nakatayo sa likod ng isang misteryosong matandang lalaki. Natatakot ako na ang kakayahan ng matandang ito ay hindi mas mababa kaysa kay Tongshan. Si Tongshan ang taong pinatay niya gamit ang huling anting-anting na iniwan sa kanya ng kuripot niyang ama. Siya ang nag-iisang martial monarch powerhouse sa Azumo sect. Siya. Dapat ang martial monarch powerhouse sa Aneka sect. Dapat siya ang master ni Joseph. Sinubukan ni Alvin ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit hindi niya mapigilan ang alon ng takot na bumangon mula sa loob. Nagawa niyang maging kalmado nang kaharap niya si Tongshan dahil may plano siya. Madaling patayin si Tongshan gamit ang anting-anting na iniwan sa kanya ng kanyang kuripot na ama, ngunit mahirap lumikha ng kapaligiran upang itaboy ang 3 matatanda ng Aneka sect. Matapos makabuo ng plano si Alvin, kumpiyansa siya nang harapin niya si Tongshan, ang martial monarch powerhouse. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya naging mahinahon sa harap ni Tongshan kahit na natuklasan niya ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ito ay ibang kwento ngayon. Natatakot akong narinig nila ang sinabi ko kay Irish kanina, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang inaalala ang pag-uusap nila ni Irish. Narinig ni Alvin ang boses ni Joseph pagkatapos niyang sabihin kay Irish na ginamit niya ang huling anting-anting para patayin si Tongshan. Malinaw na narinig ni Joseph ang pag-uusap na hindi siya nag-abala na itago kay Irish. Nadurog ang puso ni Alvin nang mapagtanto niya iyon. Natural lang na hindi siya natatakot sa isang martial monarch kapag nasa kamay niya ang anting-anting. Gayunpaman, ang problema ay naubos niya ang lahat ng anting-anting na mayroon siya. Kung wala ang tulong ng anting-anting, ang tanging bagay na maaasahan niya kapag nakikipaglaban sa isang powerhouse ng martial monarch ay ang kanyang sariling kakayahan. Ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay maaaring ituring na mabuti dahil ang kanyang lakas ay katumbas ng 3,500 sinaunang may sungay na dragon sa tulong ng quasi-royal grade spirit sword, ngunit siya ay walang kabuluhan kumpara sa isang martial monarch na maaaring magpakawala ng lakas ng 6,000 hanggang 7,000 sinaunang sungay na dragon. Supreme Elder, ito si Alvin. Siya ang pumatay kay Jerome at Nick, magalang na sabi ni Joseph sa matandang nakatayo sa kanyang harapan. Malamig ang ekspresyon ng matandang nakasuot ng puti, at walang emosyon ang mga mata. Naningkit ang kanyang mga mata nang marinig ang sinabi ni Joseph. Ikaw si Alvin. Ang maswerteng lalaki na nakakuha ng 3 profundity fragments mula sa katawan ng Martial Emperor sa secret treasure ng Martial Emperor. Dahan daw ang tanong ng matanda habang kalmadong nakatitig kay Alvin. Oo, ako si Alvin. Mukhang arbitrary lang na ilabas mo ang usapin tungkol sa pagkuha ko ng 3 profundity fragments mula sa katawan ng Martial Emperor sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, sagot ni Alvin habang walang takot na nakatingin sa mga mata ng matanda. Alvin, itigil mo na ang pagpapanggap. Mapanuksong sabi ni Joseph bago makasagot ang matanda. Tanging ikaw, ako, at si Nick ang matagumpay na nakadaan sa bumpy road bago makarating sa ika-4 na antas ng Martian Palace. Gumawa ako pagkatapos mong patayin si Nick. Ikaw na lang ang natitira sa ika-4 na antas ng Martian Palace at nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa ika-5 antas. Sino ang maaaring makakuha ng 3 profundity fragment mula sa katawan ng Martial Emperor kung hindi ikaw? Ngumisi si Joseph. Ginawa niya ang kanyang paglipat. Medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Alvin pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Joseph.
Malinaw niyang naalala na si Joseph ay natakot na siya ay mapatay at nakatakas sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ngayon sinasabi ni Joseph na siya ang unang gumawa. Joseph, alam kong nagseselos ka, mas mataas ang kakayahan ko kaysa sa iyo pagkatapos mong makitang pinatay ko si Jerome. At saka, sinubukan mo pang kunin ang profundity fragment na nakuha ko sa outer ring ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor, sabi ni Alvin habang kalmadong nakatingin kay Joseph. Gayunpaman, gawa-gawa mo ang mga katotohanan at sinisiraan mo ako para sa iyong makasariling pagnanasa. Hindi ba't masyadong marami iyon? Ikaw. Sinasabi mo na siniraan kita. Namutla si Joseph sa galit matapos niyang marinig ang sinabi ni Alvin. Hindi siya manatiling kalmado. Hindi ba? Nang makita ni Alvin ang hitsura ni Joseph na naging pangit at pangit, hindi niya binalak na palayain siya at nagpatuloy sa pagngiti. Nakita mo ba ako sa ikalimang antas ng Martian Palace ng iyong sariling mga mata? Nakita mo ba na nakuha ko ang 3 profundity fragment sa Martial Emperor Martian gamit ang iyong sariling mga mata? Paulit-ulit na tanong ni Alvin. Natigilan si Joseph. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa lahat ng tanong. Ano? Wala ka ng excuses na natitira. Nang makita ni Alvin si Joseph na nakanganga ng walang salita, nagpatuloy siya sa pagsasabi ng sarkastikong, Joseph, kailangan kong sabihin na may kakayahan ka. Hindi lang ako sinisiraan mo, kundi ginamit mo rin ang sarili mong Panginoon, ang martial monarch ng Oni Kasek, bilang kasangkapan mo para bigyang kasiyahan ang galit mo sa akin. Bawat salita na sinabi ni Alvin ay tumatama sa ulo. Naging sanhi ito ng pagkapangit ng ekspresyon ni Joseph dahil sa galit. Pagkatapos magsalita ni Alvin, ang matanda at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Joseph ay likas na tumingin sa kanya mula sa gilid ng kanilang mga mata. Guro, huwag makinig sa kalokohan ni Alvin. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Joseph nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang kanyang amo. Mabilis niyang sinabi, lahat ng sinabi ko ay totoo. Sa paghusga sa sitwasyon sa oras na iyon, siya lamang ang may pagkakataon na makarating sa ikalimang antas upang hanapin ang katawan ni Martial Emperor Martian para sa 3 profundity fragment. Talagang natakot si Joseph na maniwala ang kanyang amo sa mga salita ni Alvin at hindi siya maintindihan. So, ang sinasabi mo, lahat ng sinabi mo ay puro speculation sa part mo. Malamig na ngumiti si Alvin. Hindi na natakot si Joseph nang makita niya ang kanyang amo na tumango sa kanya para ipakita ang kanyang tiwala. Walang takot niyang tinitigan si Alvin habang sinasabi niya sa malalim na boses, aminin ko na ang huling bahagi ay ang aking personal na haka-haka. Gayunpaman, hindi mo maitatanggi na ikaw na lang ang natitira sa ika-4 na antas ng Martian Palace pagkatapos mong patayin si Nick at ako ay umalis. Bakit ko naman tatanggihan iyon? Mahinahong sabi ni Alvin. At saka, hindi mo ba iniisip na masyado mong pinaglalaroan ito sa pagsasabing umalis ka? Sigurado ka bang isinuko mo ang pagkakataong tuklasin ang ikalimang antas ng Martian Palace at kusang umalis? Si Joseph ay lalong namutla. Walang plano si Alvin na palayain siya. Sa halip, pinunit niya ang huling dahon ng igo sa kanyang katawan. Kakaiba kasi naalala ko. May tumakas sa takot. Itigil ang pagsisikap na baguhin ang paksa. Sigurado ako na mayroon kang 3 profundity fragment mula sa katawan ng Martial Emperor, sabi ni Joseph pagkatapos niyang huminga ng malalim para pakalmayan ang kanyang emosyon. Sigurado ka ba dyan? Nararamdaman ni Alvin ang pagtaas ng kanyang mga goosebumps nang tingnan niya ang Martial Monarch mula sa Anak Sect at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na malamang ay isang Anak Sect elder. Gayunpaman, sinubukan niyang panatilihin ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Oo naman. Sumagot si Joseph nang walang pag-iisip. Paano kung kukuha ako ng 99 Heavenly Tribulation Oath? At may nampa na hindi ko kinuha ang 3 profundity fragment mula sa katawan ng Martial Emperor. Tanong ni Alvin. Naglakas loob ka bang gawin iyon? Sabi ni Joseph na may paghamak at pagmamataas. Gayunpaman, natigilan siya nang makita niyang tinusok ni Alvin ang kanyang daliri upang kunin ang 99 Heavenly Tribulation Oath gamit ang kanyang dugo at nanumpa na hindi niya kinuha ang 3 profundity fragment mula sa katawan ng Martial Emperor. Bang! 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 Siyam na palakpakan ng kulog ang sunod-sunod na narinig.
Nakakabingi ang tunog, at malinaw na narinig ni na Alvin, Irish, at ng tatlong tao mula sa Anaka sect. Narinig din ito ng lahat ng tao sa palasyo. Bumalik sa normal ang lahat matapos ang siyam na palagpak ng kulog. Hindi dumating ang parusang kulog tulad ng inaasahan ni Joseph. Paano ito posible? Nagbago ang ekspresyon ni Joseph. Ayaw niyang maniwala sa katotohanan. 10:39. Anong imposible? Hindi napigilan ni Alvin ang mapangiti nang marinig niya ang mga salita ni Joseph. Aminin mo na ang lahat ay haka-haka mo lamang. Kung talagang nahulaan mo ang lahat ng tama, hindi ka magiging basura na ikaw ngayon. Basura. Naging pangit ang ekspresyon ni Joseph nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Hindi niya talaga alam kung paano sasagutin. Bagamat ayaw niya, kailangan niyang aminin na siya ay parang isang basura kumpara kay Alvin. Makikita sa labi ni Alvin na natuwa siya nang makita niya ang ekspresyon ni Joseph. Handa siyang kumuha ng 99 Heavenly Tribulation Oath at panganib na harapin ang parusang kulog kahit na nangangahulugan ito ng kamatayan upang tanggihan ang katotohanang nakuha niya ang tatlong profundity fragment mula sa katawan ni Marshall Emperor Marcion. Matapos ang 99 Heavenly Tribulation ay nagpakawala ng siyam na palagpak ng kulog na sumasalamin sa kanyang panunumpa, hindi dumating ang parusang kulog. Sa makatuwid, inakala ng mga tao na hindi niya mahahanap ang katawan ni Marshall Emperor Marcion kahit na napunta siya sa ikalimang antas ng Marcion Palace. Kung hindi, bakit siya maglalakas loob na panunumpa ng 99 Heavenly Tribulation? Hindi siya mangangahas na menampo kung talagang kinuha niya ang tatlong profundity fragment sa katawan ni Marshall Emperor Marcion. Gayunpaman, walang nakakaalam na naglakas loob siyang manampa ng 99 Heavenly Tribulation hindi dahil hindi niya nakita ang katawan ng Marshall Emperor Marcion. Sa kabaligtaran, hindi lang niya nakita ang katawan ni Marshall Emperor Marcion, nakuha pa niya ang Emperor Stage Profundity Fragment sa katawan ni Marshall Emperor Marcion. Naglakas loob siyang kumuha ng panunumpa ng 99 Heavenly Tribulation dahil alam niyang hindi niya nilabag ang sumpa na ginawa niya. Ang panunumpa na ginawa niya ay nagsabi na siya ay papatayin ng parusang kulog kung kukuha siya ng tatlong profundity fragment sa katawan ni Marshall Emperor Marcion. Bagamat nakuha niya ang profundity fragment sa katawan ni Marshall Emperor Marcion, isa lang ang nakuha niya sa halip na tatlo. Ang nakuha niya ay nagkataon na ang Emperor Stage Profundity Fragment. Kahit siya ay walang ideya kung sino ang nakakuha ng dalawa pang Monarch Stage Profundity Fragment. Dahil sa nakakuha siya ng isang profundity fragment sa halip na tatlo, hindi niya nilabag ang sumpa na ginawa niya. Si Alvin ay naglalaro ng number game kasama ang tatlong tao mula sa Anaka sect habang sila ay nanatiling ganap na nakakalimutan. Tsaka naniwala pa sila sa sinabi niya. Kahit na ganoon ang kaso, dapat mayroon kang kahit isang profundity fragment sa iyong mga kamay. Sabi ni Joseph habang nakakuyom ang mga ngipin habang galit na nakatingin kay Alvin. Idiot. Sabi ni Alvin. Hindi niya pinansin si Joseph na lalong pangit ang ekspresyon. Nagsimulang manginig ang katawan ni Joseph sa galit ng patuloy na sinabi ni Alvin, sa tingin mo ba ay sa akin ang profundity fragments na nakuha ko mula sa lihim na kayamanan ng Marshall Emperor? Tumingin si Alvin sa matandang nakatayo sa harap ni Joseph habang nagsasalita ito. Ang matandang iyon ay si Holden, ang pinakamataas na elder ng Anaka sect. Gayunpaman, isa pang boses ang tumunog mula sa itaas at naputol si Alvin na magsasalita na sana. Maaari ka bang manampa? Nawala ka man lang nakuhang Emperor Stage Profundity Fragment. Ang malakas na boses ay nanggaling sa itaas kung saan halos magkasabay na lumitaw ang dalawang silhouette. Lumitaw sila malapit kay Alvin. Ang taong nasa likod ay mabangis na tumitig kay Alvin. Parang sa taong iyon ang boses. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumingin sa paligid ng 50 taong gulang na may mga mata na kasing bangis ng isang goshawk. Gayunpaman, hindi nakuha ng kanyang hitsura ang atensyon ni Alvin. Natuon ang atensyon niya sa matandang nakatayo sa unahan. Ang matanda ay nakasuot ng kulay abo at naglalabas ng mabangis na aura. Sa opinyon ni Alvin, ang aura at tindig ng matanda ay katulad ni Tongshan at Holden. Ang katotohanan na hindi niya direktang masupol si Alvin ay nangangahulugan na hindi siya karaniwan.
Ang isang ordinaryong martial artist ay hindi makakapaglabas ng ganoong uri ng mapang-api na aura. Martial Monarch Powerhouse. Agad na nanliit ang mga mata ni Alvin habang tumatambol ang kanyang puso. Hindi kaya siya ay mula sa North Nether Sect. Ang North Nether Sect ay isang pangalawang rate na puwersa sa hilagang disyerto tulad ng Azumo Sect at Anarchy Sect. Ang lahat ng tatlong sekta ay may isang martial monarch powerhouse na namamahala. Narinig niya ang tungkol sa martial monarch na ito mula sa ilang mga disipulo ng Five Element Sect noong naglalakbay sila sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Siya ang pinakamalakas na powerhouse sa North Nether Sect. Siya ang martial monarch powerhouse, Theban. Theban. Narinig ni Alvin si Holden, ang martial monarch mula sa Anarchy Sect, na bumabati sa matanda na nakasuot ng kulay abo nang siya ay lumitaw. Baka sa boses niya ang pagtataka. Sa sandaling ito, napagtanto ni Alvin na tama ang kanyang haka-haka. Ang taong nagpakita pa lang ay si Theban, ang haligi ng suporta at anghel na tagapag-alaga ng North Nether Sect. Dalawang martial monarch powerhouses. Mapait na ngumiti si Alvin. Ang lakas ng martial monarch ng Anarchy Sect, si Holden, ay nakakasakit na ng ulo. Ngayon ay may karagdagan pang Theban na mas mahirap pang hawakan. Hindi gaanong mahirap pakitunguhan si Holden dahil nahikayat lang siyang pumunta rito ng kanyang direktang disipulong si Joseph. Ang kanyang layunin ay kunin ang profundity fragment na nakuha ni Alvin mula sa katawan ni Martial Emperor Marcion. Gayunpaman, napansin ni Alvin na nabawasan ang puot ni Holden sa kanya pagkatapos niyang manampa ng 99 Heavenly Tribulation. Sa kabilang banda, narito si Theban para ipaghiganti si Nick, hindi ang tatlong profundity fragment. Si Nick ang pinakamalakas na batang powerhouse sa North Nether Sect. Siya ang direktang disipulo ng sect leader ng North Nether Sect. Walang awang inatake siya ni Nick dahil sa kasakiman sa kayamanan noong sila ay nasa ika-4 na antas ng Marcion Palace. Gayunpaman, kalaunan ay pinatay siya ni Alvin nang biglang nagkaroon ng malaking tagumpay ang kanyang cultivation base. Sina Alvin at Joseph lang ang nakakaalam tungkol sa pagkamatay ni Nick. Walang makakaalam na siya ang pumatay kay Nick kung namatay si Joseph. Gayunpaman, nasugatan si Alvin sa isang kritikal na sandali, at pinayagan nito si Joseph na makatakas. Ang pagtakas ni Joseph ang naging dahilan ng lahat ng mga pangyayaring nangyari ngayon. Nakaramdam ng pagod si Alvin sa pagharap sa sunod-sunod na sakuna. Biglang naging mabangis ang mga mata ni Theban. Tinitigan niya nang hindi kumukurap si Alvin habang malinaw niyang binibigkas ang bawat salita. Ikaw si Alvin. Samantala, isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan patungo kay Alvin na parang isang matalim na espada. Bagamat hindi nakaramdam ng pressure si Alvin nang ilabas nitong siya ng kanyang aura sa kanya, nakaramdam siya ng isang alon ng pressure kapag kaharap si Theban. Natural, alam ni Alvin na hindi ito nangangahulugan na mas malakas si Theban kaysa kay Tongshan. Mas maganda si Theban pagdating sa ganitong sitwasyon. Hindi sumagot si Alvin sa tanong ni Theban. Sinulyapan lang siya nito na may bakas ng takot na nakatago sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Nakikita niya ang layunin ng pagpatay na kumikislap sa mga mata ni Theban. Alam niyang hindi makapaghintay si Theban na patayin siya para matapos na niya ang bagay na ito minsan at para sa lahat. Nakaramdam ng pag-aalala at kawalan ng katiyakan si Alvin sa sandaling ito. Alvin, dapat kang sumumpa muli. Sumampa sa 99 Heavenly Tribulation Oath at sumumpa na wala kang Emperor Stage Profundity Fragment. Hindi nakita guguluhin pa kung buhay ka pa pagkatapos manampa, dahan-daang sabi ni Holden habang sinusulyapan niya si Alvin. Naimpluwensyahan siya ng mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa North Nether Sect. Bilang resulta, napilitan si Alvin sa isang dead end na walang ibang paraan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Alvin pagkatapos niyang marinig ang mga salita. Alam niyang walang paraan para makatakas siya kahit na itanggi niya ang katotohanang mayroon siyang Emperor Stage Profundity Fragment. Nandito si Holden para sa kayamanan habang narito si Theban para ipaghiganti si Nick. Kahit na hindi siya guluhin ni Holden, papatayin pa rin siya ni Theban. Tama. Nakuha ko ang Emperor Stage Profundity Fragment. Direktang inamin ni Alvin.
Tumingin siya kay Teban nang magtapat siya. Sinusubukan niyang obserbahan ang mga pagbabago sa mga mata ni Teban. Nakaramdam siya ng kaluwagan nang makita niya ang kasakiman na kumikislap sa mga mata ni Teban. Ito ay maaaring maging isang turning point para sa kanya. Sa anumang kaso, ito lamang ang naging punto ng pagbabago niya sa sandaling iyon. Emperor Stage Profundity Fragment. Nagliwanag ang mga mata ng mga tao mula sa Anakesect nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Sa kasalukuyan, tinitingnan nila si Alvin na para bang siya ay isang uri ng mahalagang kayamanan. Mukhang tama ang espekulasyon ko. Ikaw ang nakakuha ng Emperor Stage Profundity Fragment. Ngumisi si Joseph at tumingin kay Alvin na para bang nakita niya ito mula pa noong una. Tila sinusubukan niyang ipakita ang katotohanan na siya ay tama sa lahat. Samantala, dalawang nakakatakot na malamig na pagpatay na layunin ang sabay-sabay na dumaan kay Alvin. Mabilis na nanimbalik si Alvin at natuklasan na ang layunin ng pagpatay ay nagmula sa dalawang martial monarchs, sina Holden at Teban. Pabayaan ang dalawang first-level martial monarch martial artist, kahit ang 9th-level martial monarch powerhouse ay magiging interesado sa Emperor Stage Profundity Fragment. Gayunpaman, wala sa kanila ang umatake sa kanya. Nanatili silang hindi gumagalaw habang nakatayo doon. Sa kanilang opinyon, kailangan nilang angkinan ang Emperor Stage Profundity Fragment sa mga kamay ni Alvin. Kasalukuyan silang nag-iisip ng mga paraan upang talunin ang isa't isa para makuha ang Emperor Stage Profundity Fragment. Sila ay magkaribal sa loob ng maraming taon, at kilala nila ang isa't isa tulad ng likod ng kanilang mga kamay. Iyon ang dahilan ng kanilang pag-aalinlangan at kawalan ng paggalaw. Teban, hindi ka ba narito upang ipaghiganti si Nick? Kaya kung ibigay sa iyo ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang bagay na iyon sa kanyang pag-aari ay sa akin, sabi ni Holden kay Teban na may ningning sa kanyang mga mata. Holden. Kung sa tingin mo ay mas mahalaga ang kanyang buhay kaysa sa Emperor Stage Profundity Fragment, pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang kanyang buhay at kunin ang Emperor Stage Profundity Fragment para sa akin, sagot ni Teban. Inihayag niya ang kanyang intensyon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Bagamat mahalagang ipaghiganti si Nick, hindi ito maihahambing sa Emperor Stage Profundity Fragment. 1040. Biglang nagharap ang dalawang martial monarch powerhouses na parang nasa bingit ng away. Pareho silang ayaw pumayag dahil gusto nilang dalawa ang Emperor Stage Profundity Fragment na taglay ni Alvin. Malamig na pinagmamasdan ni Alvin habang tumatabi siya. Nasa loob lang ng plano niya ang pag-away nila sa isa't isa. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ni Alvin sa susunod na sandali. Nakita niya ang dalawang martial monarch na parang mag-aaway na biglang nagtusok ng mga daliri. Dalawang patak ng dugo ang lumitaw at umakyat sa langit bago sila naglaho sa mga ulap. Ako, si Holden, ang Supreme Elder ng Anakesect, ay sumusumpa sa 99 Heavenly Tribulation Oath na ipaglalaban ko ng patas ang pagmamayari ng Emperor Stage Profundity Fragment kay Teban pagkatapos kong makuha ito kay Alvin. Kung lalabag ako sa sumpa na ito, handa akong mapatay ng Thunder Penalty. Ako, si Teban, ang Supreme Elder ng North Nether Sect. Mabilis na nagkaintindihan ang dalawang martial monarch powerhouses, sina Holden at Teban. Kukunin muna nila ang Emperor Stage Profundity Fragment bago nila ipaglaban ito. Ang pagkuha ng Emperor Stage Profundity ay mananatili bilang kanilang pangunahing prioridad. Bang! 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 Binasag ng 18 sunod-sunod na nakakabinging pagpalakpak ng kulog ang katahimikan sa itaas ng kalangitan ng Crimson Sky Kingdom. Ito ang kumpirmasyon ng panunumpa ng 99 Heavenly Tribulation ng duo. Ang mga paputok na kulog ay nagpabalisa sa lahat sa Crimson Sky Kingdom. Marami sa kanila ang mahinang nakaupo sa lupa. Ilang sandali pa bago sila makatayo ulit. Yung mga kulog ba? Sa tingin ko, si Commander Darfield ba ay nakikipaglaban sa apat na hindi kilalang powerhouse? Pwede naman. Lahat ng tao sa palasyo ay nakasulat sa kanilang mga mukha ng pag-asa. Inaasahan nilang manalo si Alvin sa laban at makabalik na may kaluwalhatian.
Sa kanilang opinyon, si Alvin ay hindi lamang ang pinakamalakas na powerhouse sa Crimson Sky Kingdom, siya rin ang guardian angel ng kaharian. Si Alvin lang ang may kakayahang makaahon sa kanila sa ganitong suliranin. Maliwanag kung gaano nila kataas ang pagtingin kay Alvin. Hanggang sa halos sumasamba na sila sa kanya. Hindi kalabisan na sabihin na ang kanyang katayuan at kagandahan ay mas mataas pa kaysa sa Emperor ng Crimson Sky Kingdom. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao sa palasyo na ang kanilang Commander Darfield ay nahaharap sa pinakamalaking krisis sa kanyang buhay. Isang krisis na posibleng kumitil sa kanyang buhay. Isa siyang 6th level Void Transformation martial artist na sabay-sabay na tinarget ng dalawang martial monarch powerhouses. Marahil siya lang ang 6th level Void Transformation martial artist sa mundo na makakatagpo ng ganoong sitwasyon. Sa itaas ng palasyo, matiim na tinitigan ni Holden at Teban si Alvin pagkatapos nilang magkasundo. May kasakiman sa kanilang mga mata. Alvin, ibigay ang Emperor Stage Profundity. Itatago namin ang iyong bangkay sa isang piraso. Mahinahong sabi ni Teban. Bagamat maaaring patayin ni Holden si Alvin ng direkta gamit ang likod ng kanyang kamay dahil siya ay isang martial monarch at kunin ang spatial ring sa kanyang mga kamay, hindi siya nang ahas na gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya sigurado kung itinatago ni Alvin ang Emperor Stage Profundity Fragment sa spatial ring na dala niya saan man siya pumunta. Kung si Alvin ay walang Emperor Stage Profundity Fragment sa kanya, nangangahulugan iyon na siya lang ang nakakaalam kung saan niya itinago ang fragment. Kung papatayin nila siya, mawawala sa kanila ang tanging lead na mayroon sila sa lokasyon ng Emperor Stage Profundity Fragment. Sila ay pinakaayaw na makita na mangyari. Alvin, kung ibibigay mo ang Emperor Stage Profundity Fragment, patatawarin kita sa panloloko mo sa akin kanina. Sabi ni Bayuho habang matamang nakatitig kay Alvin. Katulad ni Teban, natakot siyang wala si Alvin ng Emperor Stage Profundity Fragment sa kanya. Siya at si Teban ay hindi nang ahas na makipagsapalaran. Maaari nilang patayin si Alvin at makuha ang kanyang spatial ring, ngunit ang lahat ay magiging walang kabuluhan kung ang Emperor Stage Profundity Fragment ay wala sa spatial ring. Hindi mapigilan ni Alvin ang mapangiti nang marinig niya ang sinabi ng dalawang martial monarch powerhouses. Natural, alam niya ang iniisip ng mga ito. Nag-aalala sila na wala sa kanya ang Emperor Stage Profundity Fragment, at baka hindi na nila mahanap ang Emperor Stage Profundity Fragment pagkatapos kung mamatay siya. Karangalan kung mamatay sa kamay ng dalawang martial monarch powerhouses. Please do it, biglang sabi ni Alvin habang nakapikit. Binuksan niya ang kanyang mga braso na may ngiti sa kanyang mukha. Ang pose ay malinaw na nagpapahiwatig na handa na siyang mamatay. Nagbago ang ekspresyon ni Teban at Holden nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Habang ganoon ang ugali ni Alvin, lalo silang nag-aalala. Sa kanilang opinyon, hindi mananatiling kalmado si Alvin kung kasama niya ang Emperor Stage Profundity Fragment. Nagkatinginan sina Teban at Holden. Wala sa kanila ang nagplanong umatake. Dahil gusto mong mamatay, hindi na kailangan ng Panginoon ko na siya mismo ang gumawa nito. I'll kill you in behalf of my master. Isang panunuya ang maririnig sa sandaling ito. Ang tanging nakikita lang nila ay isang silhouette na umaakyat mula sa likod ni Holden patungo kay Alvin sa bilis ng kidlat. Ang bilis ng silhouette ay hindi nag-aalala kay Holden. Nag-aalala siya sa katotohanan na ang silhouette ay dumating malapit kay Alvin at naghahanda siyang salakayin. Joseph, tumigil ka. Agad na sumigaw si Holden, at nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niyang nakahanda ng umatake si Joseph. Ang origin energy ni Joseph ay tumakbo ng laganap habang ang kanyang konsepto ay nakasunod sa likuran na parang anino. Matatapos na ang lahat kung papatayin ni Joseph si Alvin. Hindi nila makukuha ang Emperor Stage Profundity Fragment, at magiging walang kabuluhan ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit natarante si Holden. Tumigil ka. Sigaw ni Teban sa sandaling nanumbalik ang kanyang katinoan. Nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha niya.
Maaaring hindi niya magagamit ang Emperor Stage Profundity Fragment ngayon, ngunit maaaring masaksihan niya ang pagsilang ng isang Martial Emperor kung makikipag-ugnayan siya sa isang 9th level Martial Monarch powerhouse sa Cloud Continent. Kung nangyari iyon, siya at ang North Nether Sect ay kakampi sa Martial Emperor. Sa oras na iyon, hindi sila magagapi sa Cloud Continent. Sinong first-rate force o top force ang maglalakas loob na pukawin ng isang Martial Emperor powerhouse? Whoosh! Whoosh! Si Holden at Teban ay nawala sa kanilang mga pwesto sa susunod na sandali. Pipigilan sana nila si Joseph. Sa kasamaang palad, huli na sila. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Agad na tumigil sa paggalaw sina Holden at Teban. Nakatayo sila malapit kay Alvin para malinaw nilang makita ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Teban nang makita niya ang nangyari. Si Holden, sa kabilang banda, ay mukhang kakilakilabot. Si Joseph ay sumusugod kay Alvin sa pagtatangkang basagin ang kanyang ulo. Gayunpaman, ang kanyang sariling ulo ang sumabog na parang pakwan kasunod ng malakas na pagsabog. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at umulan na parang dagwang apoy. Kakaibang ganda ang eksena. Whoosh! Samantala, ang walang ulong katawan ni Joseph ay bumagsak mula sa langit at bumagsak sa lupa. Ang kanyang katawan ay walang iba kundi isang mapurol na gulo ng laman at dugo. Wala pang 10 metro ang layo ng katawan ni Joseph mula sa katawan ni Supreme Elder Tongshan ng Azumo Sect. Ang paraan ng kanilang pagkamatay ay eksaktong pareho. Parehong nagkawatak-watek ang kanilang katawan ng hindi na makilala. Alvin. Mabangis na binibigkas ni Holden ang bawat salita sa kanyang malalim na boses. Naging pula ang kanyang mga mata. Ang paghinto sa pagitan ng bawat salita ay tila binibigyang diin ang galit na naramdaman niya. Bang! Bigla na lang, isang gatas na origin energy ang dumaloy sa katawan ni Holden. Nag-transform ito sa isang asul na enerhiya na napapalibutan ng mga lilang bolts ng kidlat at mga butil ng berdeng enerhiya. Ang langit at enerhiya ay umiikot sa itaas ng hangin at kalaunan ay nabuo ang Heaven and Earth phenomenon. Isang kabuuan ng 6,000 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang lumitaw sa manipis na hangin habang ito ay bumaba ng marilag. Kapareho niya ang kakayahan ni Tongshan. Nadurog ang puso ni Alvin nang makita niya ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado sa ibabaw. Tila nag-e-enjoy siya sa view habang walang takot niyang pinagmamasdan ang mga silhouette ng 6,000 sinaunang may sungay na dragon. Hindi lang siya mukhang nabigla, parang hindi naman siya interesado sa eksenang nauna sa kanya. Kung ako, si Alvin, ay kailangang mamatay, mas gusto kong mamatay sa kamay ng isang martial monarch. Hindi karapat-dapat si Joseph. Mahinahong sinabi ni Alvin kay Holden na nakatitig sa kanya sa galit. Baka sa boses niya ang lamig nang magsalita siya. Natalo niya si Joseph noon, at makakatakas lang si Joseph kapag nakasalubong niya si Alvin. Dahil doon, hindi niya kailanman sineseryoso si Joseph. Si Joseph ay naghahanap lamang ng kamatayan nang subukan niyang samantalahin ang sitwasyon para patayin siya. Ikaw. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Holden nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay nag-iiba-iba na parang aatake siya anumang oras. Gayunpaman, hindi siya umatake sa huli. Natural lang sa kanya na magalit dahil pinatay ang kanyang direktang alagad. Pagkatapos ng lahat, sinanay niya ang kanyang direktang disipulo ng higit sa 20 taon. Itinuring niya ito bilang kanyang biological na anak. Kung ibang tao ang pumatay sa kanya, ang taong iyon ay pinatay na ni Holden. Gayunpaman, si Alvin ang pumatay sa kanyang direktang disipulo. Siya ang nakakuha ng Emperor Stage Profundity Fragment, at hindi pa rin nila alam kung itinago niya ito sa isang lugar. Sa makatuwid, pinili niyang magtiis para sa Emperor Stage Profundity Fragment. Sa ngayon man lang. Joseph, magpahinga sa kapayapaan. Mangyaring maghintay ng ilang sandali sa landas ng kamatayan. Sasamahan kita pagkatapos kong patayin si Alvin at alamin kung nasaan ang Emperor Stage Profundity Fragment, naisip ni Holden sa kanyang sarili na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa una, hindi mahalaga sa kanya kung namatay si Alvin o hindi.
Interesado lang siya sa Emperor Stage Profundity Fragment. Gayunpaman, nagalit siya ngayong patay na ang kanyang direktang disipulong si Joseph. Hindi siya makapaghintay na patayin kaagad si Alvin. Si Irish, na nanatiling tahimik sa lahat ng ito, ay nagbago ng ekspresyon. Kasabay nito, ang kanyang nag-aalalang boses ay pumasok sa tainga ni Alvin. Kuya Alvin. 10:41. Bahagyang nagbago ang mukha ni Irish nang makita niyang lumitaw ang tatlong tao mula sa Anakesek pagkatapos patayin ni Alvin si Tongshan gamit ang anting-anting. Hindi niya alam na ang Kuya Alvin niya ay tinutumbok din ng Anakesek. Akala niya ay naghahanap lamang ng gulo si Joseph at nagawa niyang kumbansihin ang elder sa kanyang sekta na turuan ng leksyon si Alvin. Napagtanto lamang niya na ang mga tao mula sa Anakesek ay narito para sa isa pang dahilan ng si Alvin ay nanumpa ng 99 Heavenly Tribulation. Hindi sila nandito para maghiganti sa Kuya Alvin niya. Nandito sila para sa isang bagay na mas malaki, at iyon ay upang makuha ang tatlong profundity fragment mula sa katawan ni Martial Emperor Martian sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Pamilyar siya sa tatlong profundity fragment. Nang makita niyang nanumpa ang kanyang Kuya Alvin, hindi niya naiwas ang gamaan ang pakiramdam nang hindi dumating ang parusang kulog. Akala niya ay makakatakas sa gulo ang Kuya Alvin niya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sino ang mag-aakalang may lalabas na ibang tao sa kritikal na sandali? Ito ay Teban mula sa North Nether Sect. Narinig niya ang pangalan nito nang batiin ng matandang lalaki mula sa Anakesek ang matandang lalaki mula sa North Nether Sect. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan. Noong nasa Blade Sect siya, narinig niya ang mga taong nag-uusap tungkol sa tatlong second-rate na puwersa sa Hilagang Disyerto, kasama ang Supreme Elders mula sa tatlong puwersa na mga powerhouse ng Martial Monarch. Tongshan mula sa Azumo Sect. Teban mula sa North Nether Sect. Holden mula sa Anakesek. Pinatay ng kanyang Kuya Alvin si Tongshan gamit ang anting-anting. Nagawa ni Irish na makilala ang matandang lalaki mula sa Anakesek mula sa kung gaano siya casual na kausap ni Teban. Siya ang Supreme Elder ng Anakesek, ang Martial Monarch powerhouse na si Holden. Talagang nabigla siya sa kaibuturan ng mga sandaling ito. Bakit kaya magsasama-sama ang tatlong second-rate na puwersa ng Martial Monarch sa maliit na kahariang ito? Hindi ka panipaniwala. Nagawa niyang pagsamasamahin ang lahat sa paglipas ng panahon. Nandito si Holden upang kunin ang profundity fragment na nakuha ng kanyang Kuya Alvin mula sa katawan ni Martial Emperor Martian habang narito si Teban upang ipaghiganti si Nick na dating pinakamalakas na binata sa North Nether Sect. Ang kanyang puso ay tumitibok habang ang sitwasyon ay umuunlad at patuloy na nagbabago. Ang lamig ng buto ay bumangon sa kanyang puso nang makita niya ang kanyang Kuya Alvin na pinuntirya ng dalawang Martial Monarch. Napansin ni Irish na lumingon si Alvin para tingnan siya pagkatapos niyang marinig ang pagtawag nito sa kanya. Kitang-kita niya sa mga mata ng Kuya Alvin niya ang bigat ng sitwasyon. Parang hindi kalmado si Kuya Alvin gaya ng tingin niya sa ibabaw. Sobra ang pressure ng dalawang Martial Monarch. Napaisip si Irish sa sarili. 10,000 mga saloobin ang tumatakbo sa kanyang isip. Mahihirapan akong patayin ang dalawang Martial Monarch na ito. Kailangan kong itaas ang Monarch Stage Fire Profundity sa 3rd level kahit man lang para mapatay ko sila. Lumipat ang focus ni Irish mula kay Alvin patungo sa dalawang silhouette sa di kalayuan. Baka sa kanyang magandang mukha ang takot. Sa aking kasalukuyang kondisyon, magagawa kong i-cast ang 3rd level Monarch Stage Fire Profundity sa pamamagitan ng puwersa at mapalabas ang 3rd level Monarch Stage Sword Profundity. Ang kapangyarihan ko ay katumbas ng lakas ng 8,000 sinaunang may sungay na dragon. Gayunpaman, natatakot akong mapatay ko lang ang isa sa kanila bago sumabog ang katawan ko. Mas naunawaan ni Irish ang kanyang kalagayan kaysa sa iba. Irish, hindi mo maaaring ihagis ang mataas na antas ng fire profundity sa pamamagitan ng puwersa para lang labanan sila. Isang boses na pamilyar kay Irish ang biglang pumasok sa kanyang tainga. Bumilis ang tibok ng puso niya bago ito binaohan ng init at gumuhit ang ngiti sa magandang mukha niya.
Bagamat ang kanyang kuya Alvin ay nasa isang mahirap na kalagayan, siya ay nagmamalasakit pa rin sa kanyang kapakanan. "I'll try my best to solve this," sabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission habang huminga siya ng malalim. Kilalang-kilala niya si Irish. Kaya naman binigyan niya ito ng paalala dahil natatakot siyang may gawin itong walang ingat. Napagmasdan niya ang kalagayan ng katawan ni Irish gamit ang kanyang espiritual na enerhiya noon kaya halos alam niya ang kalagayan nito. Sa sandaling ihagis ni Irish ang mataas na antas na konsepto ng apoy sa pamamagitan ng puwersa, ang fire spirit body sa loob niya ay saysabog kahit na nagawa niyang patayin si Teban o Holden. Hindi niya kayang magtiis ng matagal para patayin ang pangalawang tao, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. "Alvin, nasaan ang Emperor Stage Profundity Fragment?" sabi ni Teban sa malalim na boses habang malamig na nakatitig kay Alvin. "Sinabi ko na sa iyo. Maaari mong kunin ang buhay ko." "Walang Emperor Stage Profundity Fragment para sa iyo," sagot ni Alvin na parang hulagan. Natural, naglakas loob lang siyang sabihin iyon dahil sigurado siyang hindi siya papatayin ni Teban, hindi dahil gusto niya talagang mamatay. Sa sandaling ito, ang kanyang prioridad ay makahanap ng isang paraan upang malutas ang krisis sa harap niya. Malakas na nanunuya si Holden na nakatayo sa malapit bago sumagot si Teban. Ang kanyang panunuya na naglalaman ng origin energy ay umagos patungo sa Crimson Sky Kingdom na parang isang pagsabog. Masakit. Samantala, ang mga tao sa palasyo ng Crimson Sky Kingdom ay humagulgol sa sakit habang pumuputok ang kanilang eardrums. Ang ilan sa kanila ay nawalan ng malay, at ang ilan ay napatay pa ng isang panunuya na iyon. Isang panunuya mula sa isang galit na galit martial monarch ay maaaring pumatay ng mga tao sa loob ng 1,000 milya radius. Natural, maaari lamang itong pumatay sa mga may mababang cultivation base. "Alvin, sa tingin mo ba susuko kami dahil lang sa pag-uugali mo? Hindi ka namin kayang patayin pero hindi problema ang pagpatay sa mga tao sa paligid mo." Si Holden ay tila ibang tao pagkatapos ng kamatayan ni Joseph. May malamig na pagpatay sa kanyang mga mata na tila lalamunan ng sinumang lalapit sa kanya. Nakakataba ng buto ang boses niya na para bang galing sa isang kuweba ng yelo. "Papatayin ka namin kung sasabihin mo sa amin kung nasaan ang Emperor Stage Profundity Fragment. Gayunpaman, hindi ako gagawa ng hakbang laban sa malalapit mong kaibigan at pamilya. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung nasaan ang Emperor Stage Profundity Fragment, papatayin ko ang isang taong may kaugnayan sa iyo bawat oras. Kung pipilitin mong magpumilit, kailangan mong panoorin ang mga tao sa paligid mo na sunod-sunod na namamatay." Binyantaan ni Holden si Alvin. Nagliwanag ang mga mata ni Teban nang marinig niya ang mga salita ni Holden habang tahimik siyang sumang-ayon sa kanyang gagawin. Gusto niya ang Emperor Stage Profundity Fragment gaya ng gusto niya sa buhay ni Alvin. Ang mga salita ni Holden ay eksaktong gusto niyang sabihin. Walang hiya. Lumitaw ang lamig sa magandang mukha ni Irish habang malakas na saway, nakakahiya na ang isang martial monarch ay nagbabanta sa isang martial artist na void transformation. Hindi ka ba mahihiya kung marinig ito ng mga tao? Samantala, nagbago ang kalmadong ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang sinabi ni Holden. Malungkot ang ekspresyon niya ngayon. Kung hindi niya isisiwalat ang lokasyon ng Profundity Fragment, bawat isang oras ay isang taong may kaugnayan sa kanya ang papatayin. Hindi ba't nangangahulugan iyon na 24 na kamag-anak niya ang papatayin sa loob lamang ng isang araw? Walang hiya. Tumingin si Holden kay Irish pagkatapos niyang sawayin siya. Kung mamamatay kayong dalawa, sino pa ang makakaalam ng nangyari dito ngayon? Higit pa rito, paano kung marinig ito ng mga tao? Magugulan ba ako, Holden? Sabi ni Holden. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang pinagmamasdan si Irish. Nako, hindi. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Irish nang makita niya ang ningning sa mga mata ni Holden na parang may naisip siya. Sa kasamaang palad, muli lamang siyang natauhan nang mapansin niya ang isang malakas na puwersa na patungo sa kanyang direksyon. Wala na siyang lakas na lumaban dahil dinala siya nito palayo. Irish. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya ang nangyari.
Sa kasamaang palad, si Irish ay pilit na hinaila sa gilid ni Holden bago pa man siya nagkaroon ng oras para mag-react. Sa sandaling ito, lumabas ang apoy sa kanyang katawan habang siya ay nagpupumiglas. Gayunpaman, ang apoy sa kanyang katawan ay pinipigilan ng isang hindi nakikitang puwersa sa tuwing ito ay tumataas sa isang tiyak na antas. Kusang papatayin ang apoy. Ano ang sinusubukan mong gawin? Ang mukha ni Alvin ay naging malungkot. Sumilay sa kanyang mga mata ang layuning pumatay habang nakatitig kay Holden. Ano ang sinusubukan kong gawin? Tumawa si Holden sa maluwag na paraan. Gayunpaman, nakakatakot pa rin ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Sinabi ko na sa iyo. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang lokasyon ng Emperor Stage Profundity Fragment, papatayin ko ang isang taong may kaugnayan sa iyo bawat oras. Napili ko na ang una kong kandidato. Siya na. Sabi ni Holden habang nakaturo kay Irish sa tabi niya. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. May isang oras ka. Kung pipilitin mong hindi sabihin sa amin ang lokasyon ng Profundity Fragment, tiyak na mamamatay siya sa pagtatapos ng oras. Napakalamig ng tono ni Holden na maaaring magdulot ng pag-goosebump sa lahat ng nakarinig sa kanyang boses. Isang oras. Naging seryoso ang mukha ni Alvin. Sige. Pangako ko sa'yo. Sabi ni Alvin sa kanyang malalim na boses. Tumingin siya kay Holden pagkatapos niyang sumulyap kay Irish. Mukhang alam mo kung ano ang sasabihin sa tamang oras. Tumawa si Teban bago sinabi ni Holden, kaya sabihin mo sa amin, nasaan ang Emperor Stage Profundity Fragment. Hindi mo ito mahahanap kahit sabihin ko sa iyo. Gayunpaman, maaari kong dalhin ang dalawa doon. Bagamat ayaw ni Alvin na ibigay ang Emperor Stage Profundity Fragment kay Holden at Teban, wala na siyang magagawa ngayon. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay ang magpalipas ng oras. Ang kanyang prioridad ay ilayo si Irish mula sa malademonyong clutch ni Holden. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa buhay na ito kung si Irish ay sakta ng pangyayaring ito. Pangunahan. Mahinahong sabi ni Holden habang nakatingin kay Alvin. Samantala, itinaas niya ang kanyang braso at itinapon si Irish. Hindi. Ang magandang mukha ni Irish ay namutla habang siya ay itinapon palabas. Nag-react agad siya at namula ang mata niya. Sigaw niya sa puso niya. Dinadala sila ni Kuya Alvin para kunin ang Emperor Stage Profundity Fragment dahil sa akin. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng Emperor Stage Profundity Fragment kay Alvin. Hindi. Talagang hindi ko hahayaang mangyari iyon. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila. Habang nagpanik si Irish, mas nagiging out of control siya. 10:42. Bang! Biglang namula ang mga mata ni Irish. Umaalab ang apoy mula sa kanyang katawan habang naglalabas ito ng mga alon ng nakakapasong aura. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagsabog ng hangin habang kumalat ang nakapapasong airwave, at naging magulo ang daloy ng hangin. Freewa! Samantala, ang Heaven and Earth energy ay dumagundong sa itaas ng ulo ni Irish bago ito tuluyang nagbago sa Heaven and Earth phenomenon na may kabuuang 1,000 sinaunang horned dragons, silhouettes. Napakalakas ng pangunawa. Agad na nakuha ni Irish ang atensyon ni Holden at Teban. Baka sa mukha nila ang pagkagulat na naramdaman nila. Bilang mga powerhouse ng Martial Monarch, masasabi nilang si Irish ang nagsumite ng fire concept nang hindi gumagamit ng anumang origin energy. Ginamit niya ang Heaven and Earth energy at bumuo ng 1,000 sinaunang horned dragons, silhouettes na may fire concept lang. Ika-9 na advanced level na konsepto ng sunog. Kung nakilala nila ang isang bata at mahuhusay na martial genius tulad ni Irish sa isang normal na araw, tiyak na ipaglalaban nila ang kanilang buhay upang kunin si Irish bilang kanilang direktang disipulo. Gayunpaman, hindi nila pinansin si Irish sa ngayon. Ang Emperor Stage Profundity Fragment ay mas mahalaga. Irish! Sigaw ni Alvin. Kabaligtaran ni Holden at Teban na mabilis na nakabawi, nagbago ang mukha ni Alvin nang makita niya si Irish na nagsumite ng 9th Advanced Level Fire Concept. Ang sigaw ni Alvin ay natigilan saglit kina Holden at Teban bago sila sabay na nagpakita ng mapanuksong ngiti sa kanilang mga mukha.
Alvin, huwag kang mag-alala. Hanggat dadalhin mo kami sa Emperor Stage Profundity Fragment tulad ng ipinangako mo, hindi namin bibigyan ng anumang problema ang batang babae na ito kahit na atakihin niya kami, sabi ni Teban. Binaba niya ang tingin kay Irish dahil hindi niya akalaing may kakayahan si Irish na banta siya. Paano kung naintindihan ni Irish ang 9th advanced level concept sa murang edad? Kaya ba niyang pagbabantaan ang isang martial monarch powerhouse na tulad niya ng mag-isa? Bagamat hindi nagsasalita si Holden, masasabi ng isang tao na ang kanyang mga iniisip ay katulad ng kay Teban mula sa paghamak na ipinahayag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi siya gaanong naabala sa kakayahan ni Irish, at talagang minamaliit niya ito. Sa kanilang opinyon, ang ekspresyon ni Alvin ay nagbago ng husto habang sinusubukan niyang pigilan si Irish mula sa pag-atake sa kanila ay dahil natatakot siyang papatayin siya ng mga ito. Gayunpaman, iyon ba talaga ang nasa isip ni Alvin? Muling tumaas ang apoy sa katawan ni Irish nang magsalita si Alvin. Ito ay walang pigil at marahas. Ang nakakapasong aura na pinakawalan nito ay tila susunugan ang lahat. Freewa. Nakita ni Alvin ang isa pang 1,000 silhouette ng sinaunang may sungay na mga dragon na lumabas sa manipis na hangin sa itaas ng ulo ni Irish. Muling nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Irish, tumigil ka. Labis na natakot si Alvin nang makita niya iyon. Agad siyang sumimangot sa pagtatangkang pigilan siya. Gayunpaman, tila hindi siya naririnig ni Irish habang patuloy na tumataas ang apoy sa kanyang katawan. Para siyang phoenix na bumangon mula sa abo nito. Freewa. Sa sandaling ito, ang Heaven and Earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo na nabuo mula sa Heaven and Earth energy ay tumaas sa 3,000 sinaunang horned dragons, silhouettes. Gayunpaman, hindi ito tumigil doon. Bang! Muling tumaas ang apoy sa katawan ni Irish na parang isang umaapoy na phoenix. Nagbago muli ang Heaven and Earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo. May kabuuang 4,000 sinaunang may sungay na mga dragon na silhouette ang bumaba sa parang buhay na paraan. Third level Monarch Stage Fire Profundity. Irish, tumigil ka na. Sa sandaling ito, nagbago ang mukha ni Alvin nang lumapit ito sa kanya sa pagtatangkang pigilan siya. Gayunpaman, ang nakakapasong hangin mula sa apoy sa kanyang katawan ay tinangay siya palayo bago pa siya makalapit sa kanya. Nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang mga organo. Bagamat hindi siya nasaktan, ipinakita nito ang kasalukuyang sitwasyon ni Irish. Walang paraan para lapitan siya nito maliban kung papayagan siya nito. Irish, ang enerhiya ng fire spirit body sa iyong katawan ay malapit ng sumabog. Mamamatay ka kapag hindi mo naaalala ang iyong fire profundity, paulit-ulit na paalala ni Alvin sa kanya. Apoy na espiritong katawan. Si Alvin ay sumisigaw ng napakalakas na hindi lamang si Irish ang nakarinig sa kanya, maging sina Holden at Teban ay narinig din siya. Halos lumuwa ang mga mata nila nang makita ang nangyayari. Oh, Diyos! Anong tinitingin-tingin nila? Sa di kalayuan, nababalot ng apoy ang babaeng nakasuot ng pula kanina. Para siyang nag-transform sa isang nagninangas na phoenix na malapit ng lumipad. Sa itaas ng ulo ng Fire Phoenix ay may 4,000 sinaunang horned dragons, silhouettes. Tuluyan na silang natigilan nang makita nila ito. Imposible yan. Pareho silang hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit na minamaliit nila ay may kakilakilabot na kakayahan. Kuya Alvin, lagi mo akong tinutulungan simula nang magkakilala tayo pero wala akong naitutulong sa iyo. Isang 5 talampakang pulang flexible sword ang biglang lumitaw sa kamay ni Irish. Ito ay kasing manipis ng pakpak ng cicada. Ito ay ang quasi-royal grade spirit sword na nakuha ni Alvin mula sa Martian Palace. Dahil mayroon na siyang quasi-royal grade spirit sword, ibinigay niya ang espada kay Irish. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Irish ang espada para lumaban. Silly girl, baka hindi mo ako natulungan pero malaki ang naitulong sa akin ni Uncle Flare. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito, sabi ni Alvin na may pilit na ngiti. Makinig ka sa akin, alalahanin kaagad ang fire profundity.
Kaya ginagamit niya ang enerhiya ng Fire Spirit Body para i-cast ang Fire Profundity sa pamamagitan ng puwersa. Ang kanyang Fire Profundity ay hindi ganoon kahanga-hanga. Natahimik si Holden bago niya pinagmasdan ng mabuti si Irish. Maya-maya pa, may natuklasan siya sa loob ng hindi regular na apoy na nag-aapoy sa kanyang katawan. Natuklasan niya na si Irish ay sisubog at mamamatay kung patuloy niyang itataas ang kanyang Fire Profundity sa pamamagitan ng puwersa. Kahit na hindi niya ipagpatuloy ang pagtaas ng kanyang Fire Profundity, maaari lang siyang umatake ng isang beses lamang gamit ang 3rd level Monarch Stage Fire Profundity bago sumabog ang enerhiya sa loob ng Fire Spirit Body kasama niya. Kung nakikita ni Holden ang kalagayan ni Irish, natural na makikita rin ni Teban ang kanyang kalagayan dahil isa rin siyang 1st level Martial Monarch Powerhouse. Naiinis niyang sabi, 4,000 Ancient Horned Dragons, Strength. Isang beses ka lang makakaatake, at sa tingin mo sapat na para talunin kami. Masyado kang mayabang. Alam mo ba Kuya Alvin? Simula nung nalaman kong ikaw ang mahal ko, binabantayan kita. Iniwagayway ni Irish ang quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay, at ang apoy na tumataas sa kanyang katawan ay biglang dumagundong. Parang may namumuo. Hindi ko alam kung kailan ako nahulog ng husto sa iyo. Nagbabago ang emosyon ko ayon sa iyo. Alam kong mayroon ka ng 2 fiancé na mahal mo. Gayunpaman, ayoko ng anumang titulo. Ang gusto ko lang ay nasa tabi mo. Hindi man ako makatabi, sana mapanood kita mula sa malayo. Doon lang mabubusog ang puso ko. Masasabi kong iniiwasan mo ako noong una, ngunit hindi ko ito isinapuso. Gusto lang kitang panoorin kahit na walang nangyayari sa atin. Alam mo ba kung gaano mo ako pinasaya nang tumigil ka sa pag-iwas sa akin at ninitian mo ako? Kuya Alvin, marahil hindi tayo nakatadhana na magkasama sa buhay na ito. Gayunpaman, sana ay makilala muna kita bago mo makilala ang 2 mong kasintahan sa susunod nating buhay. Kung may kabilang buhay, tiyak na hahawakan ko ang iyong kamay ng mahigpit at hinding-hindi ako bibitaw, bulong ni Irish sa sarili. Bagamat mahina ang kanyang boses, malinaw na narinig ni Alvin ang bawat salita. Isang ngiti na nakakatunaw ng mga puso ang bumungad sa kanyang magandang mukha na nababalot ng luha. Sa wakas ay nasabi na niya ang matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Bagamat medyo huli na, wala na siyang pinagsisisihan. Irish. Tumayo si Alvin sa hangin habang ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalalim ang nararamdaman ni Irish para sa kanya. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Iniwasan ba talaga niya si Irish? Marahil ay isinasaalang-alang niya ang kanyang 2 nobya kaya sinadya niyang dumistansya sa kanya noong una. Gayunpaman, alam niya kung kailan ngunit napagtanto niya na unti-unting sinakop ni Irish ang espasyo sa kanyang puso. Bagamat hindi ito pag-ibig, maaari itong ituring na binhi ng pag-ibig. Lalo na sa mga sandaling tulad nito, ang binhi ay tila umusbong at mabilis na lumalaki. Ako, si Irish, ay hindi nagsisisi kung maaari akong mamatay para sa pag-ibig ng aking buhay ngayon. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Alvin nang marinig niyang muli ang matamis na boses ni Irish. Irish. Pinagmamasdan niya ang pagsisimula nitong kumilos. Habang lumilipad si Irish, ang kanyang maamong mga mata na tila umaagos na tubig ay naging kasing bangis ng mga mata ng Goshawk. Tinitigan niya sina Holden at Teban na may layuning pumatay habang ang apoy sa kanyang katawan ay umaagos. Whoosh! Ang kasalukuyang Irish ay mukhang isang fire phoenix na may mga apoy na umaangat mula sa kanyang katawan habang ibinukan niya ang kanyang mga pakpak upang lumipad patungo kina Holden at Teban. Ang kanyang bilis ay nakababahala na mabilis. Napakabilis nito na kahit si Alvin ay hindi maikumpara sa kanya. Habulin man niya ito ng buong lakas, malayo pa rin ang agwat sa pagitan nila. Hindi. Napasigaw si Alvin sa gulat, at ang kanyang mga mata ay namula nang makita niya ang isang alon ng lubhang mapanirang aura na lumabas mula sa apoy sa katawan ni Irish. Sa sandaling ito, malinaw niyang nararamdaman ang kaguluhan sa katawan ni Irish mula sa enerhiya ng Fire Spirit Body. Tila ito ay sisubog sa katawan ni Irish anumang oras. 10:43. Whoosh!
Hinawakan ni Irish ang 5-foot flexible sword sa kanyang kamay at lumipad patungo kina Holden at Teban na parang Fire Phoenix habang ang isang bagong enerhiya ay nalikha mula sa kaguluhan sa nagninangas na apoy sa kanyang katawan. Ito ay isa pang uri ng Monarch Stage Profundity. Ang apoy sa katawan ni Irish ay biglang lumundag bago ito nag-transform sa isang hugis espada na apoy. Hindi na siya kahawig ng isang Fire Phoenix ngunit higit na katulad ng isang higanteng nagninangas na espada. Whoosh! Ang higanteng espada ay umaagos sa hangin habang naglalabas ito ng mapanirang aura. Ang daloy ng hangin ay napigilan pagkatapos ng espada habang ang tunog ng mga pagsabog ng hangin ay umalingaw-ngaw sa hangin. Habang umalingaw-ngaw ang mga pagsabog ng hangin, ang mga alon ng hangin ay tangayen at naging mga bugzo ng malakas na hangin. Kumalat ito sa bawat direksyon at tinakpan ang bawat sulok sa palasyo ng Crimson Sky Kingdom. Sa isang iglap, marami sa mga pintuan at bintana ng palasyo ang pilit na binubuksan. Ang mga may mababang cultivation base ay inalis sa lupa sa pamamagitan ng hangin at nabigyan ng lasa ng paglipad. Ang paglipad ay isang kakayahan na exclusive sa mga martial artists sa itaas ng Void Priang Stage. Ang mga ordinaryong martial artist ay walang kakayahan na gawin ito. Kaunti lang ang tao sa Void Priang Stage sa Crimson Sky Kingdom. Sa itaas ng langit, sina Holden at Teban na tumingin kay Irish kanina ay nakita ang matinding pagbabago sa Heaven and Earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo nang ang apoy sa kanyang katawan ay naging apoy na hugis espada. May kabuuang 8,000 mga sinaunang may sungay na mga dragon na silhouette ang umaakyat patungo sa kanila kasama si Irish sa pangunguna. Nagbago ang kanilang ekspresyon nang makita nila ang nakakatakot na bilis ni Irish. Whoosh! Whoosh! Sila ay likas na lumipad palayo sa pagtatangkang iwasan ang pag-atake ni Irish na naglalaman ng lakas ng 8,000 sinaunang may sungay na dragon. Lumitaw sa itaas ng kanilang ulo ang 6,000 sinaunang may sungay na mga dragon habang lumilipad sila. Naglabas sila ng lakas para makaiwas sa atake niya. Baka sa mukha nila ang pag-aalala habang lumilipad sila. Kung umatake si Irish, ang lakas ng 8,000 sinaunang may sungay na dragon ay maaaring pumatay sa alinman sa kanila. Kahit na ginamit nila ang kanilang mga spirit weapons upang ilabas ang kanilang buong lakas, hindi pa rin ito maikukumpara sa lakas ng 8,000 sinaunang may sungay na dragon. Higit pa rito, tiyak na matatalo sila kung sasalungat sila sa kanyang pag-atake dahil si Irish ang nagkusa na habulin sila. Sa makatuwid, pinili nilang hindi direktang labanan si Irish. Sa halip, sinubukan lamang nilang iwasan ang mabangis na espada na humahampas sa kanila. Bagamat ang 5 talampakang pulang flexible sword ay kasing manipis ng pakpak ng cicada, nanatili itong tuwid habang hinahampas nito sina Holden at Teban. Sumipol ang espada habang tumatagos ito sa hangin. Whoosh! Sa sandaling si Holden at Teban, ang dalawang first-level martial monarchs, ay magkahiwalay na umiwas, dumating si Irish na may hawak na 5 talampakang pulang flexible sword sa kanyang kamay. Iniwagayway ni Irish ang 5 talampakang espada sa kanyang kamay nang walang anumang magarbong pamamaraan ng espada sa sandaling ilalabas na ni Holden ang kanyang lakas upang tumakas. Whoosh! Bagamat hindi siya gumamit ng anumang magarbong pamamaraan ng espada, ang espada ay marahas na tumagos sa lalamunan ni Holden. Mula nang makita ni Holden ang Heaven and Earth phenomenon na nabuo mula sa Heaven and Earth energy ni Irish, tuluyan na siyang sumuko sa pakikipaglaban sa kanya. Ang tanging bagay na gusto niyang gawin ay tumakbo sa abot ng kanyang makakaya. Sa ganoong kritikal na sandali, huli na ang lahat kahit na gustong harangan ni Holden ang espada ni Irish. Fu! Isang madugong butas ang lumitaw sa lalamunan ni Holden. Bumulwak ang dugo na walang katapusang kahalintulad ng magagandang pulang rosas na namumukadkad sa langit. Nanlalabo ang kanyang mga mata nang mawala ang kanyang huling hininga. Mamatay! Walang buhay na bumagsak ang katawan ni Holden sa lupa at lumapag malapit sa isa sa mga marangyang palasyo sa likuran. Ang kanyang katawan ay isang gusot na kalat ng karne habang siya ay nahulog sa isang matunog na boom. Ang pinakamalakas na powerhouse mula sa Anakesek, isang first-level martial monarch, ay namatay ng ganoon. Namatay siya sa mga kamay ni Irish.
Marahil kahit si Holden mismo ay hindi inaasahan na papatayin siya ng isang binibini sa edad na 20s pagkatapos ng mahabang buhay. Tsaka isang suntok lang siya napatay. Naturally, nagawa lang ni Irish na patayin si Holden sa isang suntok dahil nailabas niya ang lakas ng 8,000 sinaunang may sungay na dragon. Bukod pa rito, siya ang may kapangyarihan mula noong siya ang gumawa ng unang hakbang. Dahil dito, hindi nakaganti si Holden, nakatakbo lang siya. Kung lumaban si Holden, hindi siya mamamatay ng ganoon kabilis kahit na sa huli ay namatay siya. Bagamat siya ay patay na, walang sinuman sa itaas ng langit, kabilang ang mga matatanda ng Anakasek, ang nagmamalasakit sa kanya. Natuon ang atensyon ng lahat sa pulang silhouette na umaaligid sa kalangitan. Ang hugis espada na apoy sa katawan ng pulang silhouette ay biglang kumikislap at kumaluskos na tila ito ay malapit ng mamatay. Irish. Ang ekspresyon ni Alvin ay lubhang nagbago nang makita niya iyon. Ang pulang silhouette ay halatang Irish. Ginamit niya ang 3rd level Monarch Stage Fire Profundity para pasiglahin ang 3rd level Monarch Stage Sword Profundity at ilabas ang lakas ng 8,000 sinaunang may sungay na dragon para patayin si Holden. Gayunpaman, kritikal ang kasalukuyang kondisyon ni Irish. Sa kanyang origin energy, naramdaman ni Alvin ang enerhiya ng Fire Spirit Body sa katawan ni Irish. Sinusubukan ni Irish ngunit nabigo itong sugpuin. Ang kanyang buhay ay wala sa panganib sa sandaling ito dahil siya ay nag-concentrate ng buong lakas upang sugpuin ang laganap na enerhiya mula sa Fire Spirit Body na nagngangalit sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya ito mapipigilan ng matagal. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, maaari lamang siyang kumapit sa tagal ng 30 paghinga. Makalipas ang 30 paghinga, hindi na niya mapipigilan ang enerhiya ng Fire Spirit Body. Dahil doon, hindi siya nang ahas na magambala at mag-asikaso sa ibang mga bagay. Kung maabala siya, ang enerhiya ng Fire Spirit Body ay mawawala ng kontrol at sesabog. Sa turn, sesabog din siya sa mga piraso kasama nito. Ito ay resulta ng kanyang pagpatay kay Holden kanina. Nang siya ay umatake, ang enerhiya ng Fire Spirit Body sa kanyang katawan ay nabalisa at naging mahirap sugpuin. Natural, maaari lang niyang patayin si Holden. Wala siyang magagawa sa isa pang martial monarch, si Teban, at sa 2 elder mula sa Anaka Sect at North Nether Sect. 2 opsyon na lang ang natitira sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Maaari siyang mamatay ng 30 paghinga mamaya o mamatay ngayon. Pinili niya ang dating. Naturally, hindi ito nangangahulugan na natatakot siya sa kamatayan. Gusto lang niya kahit anong dagdag na oras ang natitira para tingnan ang nag-iisang lalaking minahal niya sa buhay niya. Gusto niyang maalala ang lalaking ito magpakailanman. Kuya Alvin. I'm sorry. I've tried my best. Sinubukan ni Irish na pigilan ang laganap na enerhiya sa kanyang katawan habang iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan si Alvin ng nahihirapan. Baka sa kanyang mga mata ang paghingi ng tawad, at ang kanyang mukha ay mapula. Noong una, binalak niyang patayin ang 4 na tao mula sa Anaka Sect at North Nether Sect kahit na siya ay mamamatay. Gusto niyang mawala ang gulo para sa Kuya Alvin niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang enerhiya ng Fire Spirit Body ay tatakbo sa sandaling mapatay niya si Holden. Wala na siyang lakas para iwagayway ang kanyang espada ngayon, paano niya matutulungan ang Kuya Alvin niya? Silly girl. Napaka-auto mo, ngumuso si Alvin habang namumula ang kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan, at hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Para silang napuno ng tingga. Ang kanyang damdamin ay nasa isang estado ng kaguluhan, at hindi siya mapakali. Ano ang maaari niyang gawin para mabayaran si Irish na napakaraming nagawa para sa kanya? Alam na alam niya kung ano ang nangyayari sa katawan ni Irish sa tulong ng kanyang espiritual na enerhiya. Kahit na ang Rebirth Martial Emperor ay nabubuhay pa ngayon, hindi niya matutulungan si Irish kahit na siya ay nasa kanyang kalakasan, lalo pa ang aking kakayahan na hindi maihahambing sa Rebirth Martial Emperor sa kabila ng pagmamana ng kanyang 2 buhay na alaala. Alam na alam ito ni Alvin dahil sa alaala ng Rebirth Martial Emperor. Pansamantalang mapipigilan lamang ni Irish ang laganap na enerhiya sa kanyang sarili.
Kung may iba pang enerhiya na nakipag-ugnayan sa enerhiya ng Fire Spirit Body ngayon, ito ay magiging mas hindi makontrol. Kung nangyari iyon, mas mabilis na mamatay si Irish. 20 pa lang ang paghinga ni Irish ngayon. Nakakatakot ang itsura ni Alvin. Gusto niyang tulungan si Irish, ngunit wala siyang magagawa. 3rd level Monarch Stage Sword Profundity. Minamaliit kita. Siguradong nasasaktan ka sa lakas ng Fire Spirit Body na lumalaganap sa iyong katawan, malamig na sabi ni Teban nang si Alvin ay pinag-isipan ang kanyang utak para sa solusyon para mailigtas si Irish. Maliwanag na nakita ni Teban ang kasalukuyang kalagayan ni Irish at alam niyang hindi na siya makakalaban. Pumunta si Teban kay Irish habang nagsasalita siya. Nang siya ay lumabas, ang origin energy ay dumagundong sa kanyang katawan bilang isang profundity at 2 konsepto ang sumunod sa kanya tulad ng kanyang anino. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay nang tumingin siya kay Irish. Teban. Isang lilang silhouette ang lumipad at naprotektahan si Irish. Malamig na tinitigan ng silhouette si Teban. Kung aatakihin mo siya, huwag mong asahan na makukuha mo ang Emperor Stage Profundity Fragment sa buhay na ito. Natural, si Alvin ang hamarang sa daan ni Teban. Magwala ka. Hindi naabala si Teban sa pananakot ni Alvin. Isang alon ng enerhiya ang kumawala nang iangat niya ang kanyang braso. Nabaliw si Alvin, ngunit hindi siya nasaktan. Natural, hindi siya pinabayaan ni Teban dahil sinusubukan niyang magpakita ng awa. Ginawa lang niya iyon dahil may gamit pa si Alvin. Kung hindi, pinatay na sana niya si Alvin mula pa noong una para ipaghiganti si Nick na dating pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon sa North Nether Sect. Siguradong mamamatay siya ngayon. Huwag mo akong takutin. Hindi lang siya ang malapit sa'yo. Tumigil si Teban sa kanyang paggalaw. Malamig niyang tinitigan si Alvin habang pinagbabantaan siya. Ikaw. Muling nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Ang galit ni Alvin ay tumaas hanggang sa pinakamataas. Pakiramdam niya ay saysubog na siya habang pinapanood niya si Teban na papalapit kay Irish. Galit na galit ang tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging mahina at hindi niya nailigtas si Irish. 10:44. Si Alvin ay lubos na nalulula sa kanyang emosyon. Pakiramdam niya ay malapit na siyang masira. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang makita niyang ibinalik ni Teban ang kanyang atensyon kay Irish. Bumangon ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Nang makita ni Alvin si Teban na naglalakad ng hindi nagmamadali patungo kay Irish, dali-dali niyang itinaas ang kanyang kamay para kunin ang Devil Seal tablet mula sa kanyang spatial ring. Mabilis na pinagsama ni Alvin ang kanyang origin energy sa Devil Seal tablet sa pagtatangkang manipulahin ang Devil Seal para devilsa siya. Kasunod nito, pinagsama niya ang kanyang konsepto at ang kanyang espiritual na enerhiya dito. Gayunpaman, walang mga pagbabago sa Devil Seal tablet kahit paano pinagsama ni Alvin ang kanyang origin energy, concept o spiritual energy dito. Sa sandaling ito, dumating na si Teban malapit kay Irish. Sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng kanyang kamay, ang kanyang origin energy ay dumagundong habang ang kanyang konsepto ay nakasunod sa likuran na parang anino. Nagdulot ito ng compression sa mga airwaves at nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Boom! Itinaas ni Teban ang kanyang kamay. Ang isang palad na naglalaman ng lakas ng 6,000 sinaunang may sungay na dragon ay bumagsak pababa sa ulo ni Irish sa bilis na hindi mabilis o mabagal. Si Irish ay nanatiling hindi nababagabag sa mukha ng palad ni Teban. Mula sa simula hanggang sa katapusan, pinipigilan niya ang enerhiya ng Fire Spirit Body sa kanyang katawan habang nakatitig sa lilang figure sa di kalayuan na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Sulit na mamatay para sa taong mahal ng isa. Hindi. Hindi pinalampas ni Alvin ang titig ni Irish. Naninikip ang puso niya, sobrang sakit na para bang hinihiwa ito ng kutsilyo. Hindi. Hindi pwedeng mamatay si Irish. Hindi pwedeng mamatay si Irish. Histeryosong sigaw ni Alvin. Napakagulo ng kanyang emosyon kaya ang kanyang kulay ube na damit ay kumikislap na parang nagsasayaw na lilang apoy kahit walang hangin. Ha! Biglang nanliit ang mga mata ni Alvin habang ang kanyang mukha ay natuwa sa tuwa.
Sa sandaling ito, napansin niyang may ilang mga paggalaw sa Devil Seal tablet sa kanyang mga kamay. Ang itim na enerhiya na puno ng isang nakakadugo na aura ay nagmula rito at sumanib sa sinaunang teksto. Sa isang kisap lang ng mata, dumaloy ang itim na enerhiya sa kanyang katawan at gumapang sa kamay ni Alvin na nakahawak sa Devil Seal tablet bago ito kumalat sa kanyang buong katawan. Sinalakay pa nito ang kanyang kaluluwa. Ang eksenang ito ay eksaktong kapareho ng eksena noong hinarap ni Alvin ang 6 na matatanda ng Skywolf Fort dati. Sa oras na iyon, ang itim na enerhiya ng Devil Seal tablet ay sumugod sa kanyang katawan at niloko siya. Pagkatapos niyang ma-devilize, lumakas ang lakas niya kaya wala ni isa sa 6 na matatanda ng Skywolf Fort ang katapat niya. Hindi ko nahahayaang kontrolin niya ako sa pagkakataong ito. Natutunan ni Alvin ang kanyang aralin dati. Huminga siya ng malalim at nagtakip ng ngipin habang pilit na pinipigilan ang kanyang isip na kontrolin ang kanyang katawan. Gagawin niya ang kanyang makakaya upang pigilan ang enerhiya ng Devil Seal tablet mula sa pagkuha sa kanyang kamalayan. Di nagtagal, napagtanto ni Alvin kung gaano kawalang muwang ang kanyang iniisip. Sa pagsalakay ng itim na enerhiya, walang paraan para mapanatili niya ang kontrol sa kanyang katawan. Sa kaunting katok lang mula sa lakas, ang kamalayan sa kanyang isipan ay hindi sinasadyang dumula sa gilid na parang daga na hinahabol ng pusa. Ang tanging magagawa niya sa sandaling ito ay manatiling malay hanggat kaya niya. Maaaring mapanatili niya ng kaunti ang kanyang kamalayan sa ganitong paraan. Snap! Ang enerhiya ng Devil Seal tablet ay kumalat sa buong katawan ni Alvin sa isang kisap lang ng mata. Halos kasabay nito ang pagkaputol ng hairband na humahawak sa mahabang itim na buhok ni Alvin. Ang itim na mahabang buhok ay lumilipad sa hangin na parang sumasayaw na mga itim na espiritong ahas. Sa susunod na sandali, ang itim na buhok ni Alvin ay naging purple. Nagmukha siyang unworldly. Bukod dito, ang mga mata ni Alvin ay naging pula din. Napakasama ng tingin nito. Purple buhok at pulang dugo ang mata. Samantala, si Alvin ay ganap na natakpan ng itim na ambon na tila naglalaman ng nakakatakot na enerhiya. Naging umikot ang hangin sa paligid habang umalangaw-ngaw sa hangin ang sunod-sunod na pagsapog. Boom! 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 Ang pagsabog ay nagdulot ng isang bagyo ng bagyo na napakalamig kaya't si Teban, na nasa kalagitnaan ng paghampas ng kanyang kamay patungo kay Irish, ay hindi maiwasang manginig at likas na binawi ang kanyang kamay. Dahil dito, pansamantalang nakatakas si Irish sa pag-atake. Tumingin si Teban sa direksyon kung saan nanggaling ang gulo ng bagyo. Nagtataka siya kung sino ang maaaring nagpasimula ng napakalamig na hangin na nagparamdam sa kanya ng kaunting takot. Agad na natigilan si Teban pagkatapos ng isang sulyap. Si Alvin. Napatulala si Teban nang makita niya ang binata na may purple na buhok at pulang mata. Maliban sa mga facial features at sa purple na robe na nanatiling pareho, ang mga mata ng binata ay naging pula ng dugo, at ang kanyang itim na buhok ay naging ganap na lila. Bagamat walang hangin, ang lilang buhok ay namimilipit sa hangin na parang mga makamandag na ahas. Napakademonyo nilang tignan kaya naglabas ito ng mapang-ipang aura. Para bang si Alvin ay nagbagong anyo sa isang walang katulad na Diablo. Bukod dito, natuklasan din ni Teban na ang itim na ambon na bumabalot sa binata na nakasuot ng lila ay ang pinagmulan ng nakakapanghinayang bagyo. Hindi ito origin energy o concept. Anong enerhiya ito? Bilang isang martial monarch, natural na maganda ang paghatol ni Teban. Sa isang sulyap lang, naiintindihan niya na ang itim na ambon na nakapalibot sa katawan ni Alvin ay hindi karaniwan kahit na wala siyang ideya kung ano iyon. Kuya Alvin. Nakita ni Irish ang buong proseso ng pagbabago dahil ang kanyang tingin ay hindi umalis kay Alvin. Nasaksihan niya ang itim na buhok nito na nagiging kulay ube at ang mga mata nito ay nagiging pula ng dugo. Alam niyang ang dahilan ng pagbabago ni Alvin ay ang hindi kumpletong misteryosong tablet sa kanyang kamay. Nakita niya kung gaano kahiwaga at kalakas ang tabletang iyon noon. Gayunpaman, naramdaman niya na ang kasalukuyang Alvin ay hindi pamilyar. Para bang siya ay naging ibang tao at hindi na ang matandang Alvin. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalala.
Alvin, sa tingin mo ba magagawa mo akong takutin sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng kulay ng iyong buhok at mata? Napakamuwang. Isang elder mula sa Anak sect ang nanunuya at sumugod kay Alvin. Hindi man lang siya nang ahas na gumawa ng ingay ng patayin ni Irish ang Supreme Elder ng kanilang Anak sect. Ngayon na hindi makaatake si Irish dahil sa mga paghihigpit sa kanyang katawan, agad siyang naging masigla. Whoosh! Isang kumikinang na saber ang lumitaw ng iangat ng Elder ng Anak sect ang kanyang kamay. Habang tumataas ang kanyang origin energy, ang kanyang konsepto ay sumunod ng malapit na parang anino ng walang awa niyang sinisingil si Alvin. Mahigit sa 4,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo habang sila ay tumalbog sa isang kahangahangang paraan. Ang Anak sect Elder ay isang 9th level Void Transformation stage na martial artist na nakaintindi ng dalawang 9th level Void Transformation concepts. Ang mga martial artist na tulad niya ay karaniwang itinuturing na mga powerhouse sa tuktok ng Void. Ang powerhouse na ito sa tuktok ng Void ay nagpakawala ng kanyang buong lakas habang siya ay sumugod patungo kay Alvin na parang balak niyang hatiin si Alvin sa kalahati. Swoosh! Ang origin energy at ang konsepto ay nanginginig ng marahas sa paligid ng espada habang humahampas ito sa hangin. Nakakabingi ang tunog ng sipol ng espada na magpapalamig sa dugo ng isang tao. Ang Anak sect Elder ay gumawa ng kanyang hakbang laban kay Alvin tulad ng inaasahan ni Teban. Naramdaman niya ang kasalukuyang Alvin na may purple na buhok at pulang mata ay naglalabas ng malakas na mapang-apang aura kumpara sa dati. Pakiramdam niya ay isang banta sa kanya si Alvin. Sa wakas ay nasaksihan na niya ang lakas ni Alvin pagkatapos niyang sumailalim sa pagbabago. Nanood si Teban ng buong konsentrasyon. Nanood din si Irish ng buong konsentrasyon. Ang North Nether sect Elder na kasama ni Teban ay nanunood din ng buong konsentrasyon. Boom! Si Alvin, na ang purple na buhok ay lumilipad sa langit at ang mga mata ay pula ng dugo, casual na nagpakawala ng suntok nang maharap siya sa saber na atake mula sa Anak sect Elder. Sa isang pagkakataon, isang alon ng itim na enerhiya ang kumawala na parabang ito ay naging isang itim na nagngangalit na dragon. Ang galit na dragon ay nagmamadaling lumabas patungo sa Anak sect Elder na sinisingil sa kanya ng saber. Bamuka ang bibig nito na parabang lalamunan siya ng buo. Sa isang kisap lang ng mata, ang Anak sect na Elder kasama ang kanyang saber ay agad na natakpan ng itim na enerhiyang lumabas mula sa suntok ni Alvin. Ang kanyang buong pagkatao ay nabasag sa alabok, at ang kanyang espiritong saber ay pinalipad, nasira. Swoosh! Matapos patayin ng Anak sect Elder, ang itim na enerhiya na parang nagngangalit na dragon ay patuloy na nagwawalis ng buong throttle. Ang kapangyarihang taglay nito ay tila kayang pamunit sa kalangitan. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ito ay ang tunog ng itim na enerhiya na nagmula sa suntok ni Alvin na tumama sa isa sa mga palasyo sa Imperial Palace ng Crimson Sky Kingdom. Binuldoze nito ang buong palasyo sa isang patag na lupain ng madali. Napakalakas ng lakas. Pinaikit ni Teban ang kanyang mga mata habang napuno ng pagkabigla ang kanyang mukha nang mapagtanto niyang tama ang kanyang instinct. Patayin! Si Alvin na may kulay ube na buhok at pulang dugo ay dahan-daang binibigkas habang sinisingil niya si Teban. Firmf! Bagamat si Teban ngayon ay may pahiwatig ng pagiging maingat nang harapin niya si Alvin, hindi siya natakot sa kanya. Ang origin energy sa kanyang katawan ay pumailan lang habang ang concepts ay sumunod sa kanyang likuran na parang anino habang siya ay lumipad palabas upang salubungin si Alvin. Ang lakas na ipinakita ni Alvin ay hindi gumamit ng anumang heaven at earth energy upang tipunin ang heaven and earth phenomenon. Sa kanyang opinyon, maaari rin niyang ipakita ang parehong antas ng lakas. Whoosh! Gayunpaman, hindi nang ahas si Teban na kumilos ng walang ingat kapag nahaharap sa kasalukuyang Alvin. Sa pag-angat ng kanyang kamay, lumitaw ang isang taybak na may 3 talampakang haba at hinaampas si Alvin na parang makamandag na ahas. Nang kanyang laslasin ang kanyang espada, mahigit 7,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang bumaba mula sa langit na nakaharap kay Alvin ang kanilang mga ngipin at kuko. Mamatay!
Sumigaw si Teban habang sinusugod niya ang espada sa kanyang kamay na kasing bilis ng kidlat. Ang kanyang nagyayelong tingin ay nakatuon kay Alvin. Nang makita niyang walang intensyon si Alvin na umiwas sa pag-atake kahit isang talampakan ang layo ng espada sa kanya, agad na sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang opinyon, tiyak na mamamatay si Alvin. Gayunpaman, mabilis na napawi ang ngiti sa kanyang mukha. Ay imposible. Napahinto si Teba na humahampas gamit ang kanyang espada nang makita niya ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay singkit, at hindi naniniwala ang nakasulat sa kanyang buong mukha. Panginoon! Ano ang nasaksihan niya? Tila hindi kumilos si Alvin sa kanyang purple na buhok at pulang dugo na mga mata, ngunit kahit papaano ay nakuha niya ang espada sa kamay ni Teban na naglalaman ng lakas ng mahigit 7,000 sinaunang may sungay na dragon sa isang kamay lamang. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi gumagalaw ang espada. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.